Word problem number 120. The length of the rectangle is 3 meters more than its width. When the width is reduced by 25% and the length is increased by 3 meters, the area will still be the same. Find the original dimensions. So ito yung mga choices, 2 meters by 5 meters, 4.5 by 7.5, 6 meters by 9 meters, 8 meters by 11 meters, and 12 meters by 15 meters. So i-pause nyo po muna and try nyong sagutan. Then kung gusto nyo mapanood simula number 1, ang link po ng aking playlist sa YouTube ay makikita nyo sa description. Okay, so sagutan na natin. Itong problem na ito, nanggaling ito sa isang FB group tungkol sa civil service exam. Okay, so sagutan natin. Mag-assign lang tayo ng variable dito. So sabi kasi dito, the length of the rectangle is 3 meters more than its width. So ito yung original. Ang original, yung width gawin nating x. Tapos yung length daw, ang length daw ng rectangle ay 3 meters more than. 3 meters more than its width. So kung ang width ay x, ang length ay magiging x plus 3. Ito yung original. Okay? So original dimension yan. And then sabi, when the width is reduced by 25%, so ito yung panibagong new dimension ito. So ito yung new dimensions. New dimensions, ayan, new dimensions. So yung W natin, tsaka yung length, lagyan ko ng subscript na N for new. Okay? So ang sabi, when the width is reduced by 25%. So yung width daw reduce, ibig sabihin, subtract. So we have X. Subtract natin ang 25%. Sa decimal, ang 25% is 0.25. Okay? So therefore, subtract natin to x minus 0.25x. Itong x meron itong invisible na 1. So pag sinubtract natin 1 minus 0.25, the answer is 0.75x. So ito yung bagong dimension natin ng bagong width natin. And then sabi, and the length is increased by 3. So yung original natin ay x plus 3, mag-a-add pa tayo ng 3. Panibagong 3 pa. Increase by 3, so x plus 3 plus another 3. So ang new length natin ay x plus 6. So pag daw nangyari itong changes na ito, ang width ay reduced by 25% and then ang length ay increased by 3, the area will still be the same. So find the original dimensions. So ang area daw nitong original ay magiging area din ng new dimension. So ibig sabihin, i-equate lang natin. Ang formula ng area ay equal sa length times width. So ang area nitong original natin, i-multiply lang natin x times x plus 3. Equal daw. Ayan o. So the area will still be the same. So equate natin sa area nitong new dimensions natin. So ito yon, multiply lang natin ito. So we have 0.75x multiplied by x plus 6. So isolve na lang natin ang x natin. So dahil ang x natin ay original with yung ating x. Okay? So solve for x, kung mapapansin natin may x sa both sides. May nakahiwalay na x. So divide natin by x ang both sides. Maka-cancel na kasi itong x. Cancel itong x, cancel itong x dito. So ang natira na lang, x plus 3 equals 0.75 times x plus 6. Okay? So distribute natin itong 0.75. 0.75 times x. So we have 0.75x plus 0.75 times 6. So madali nang i-mental ito, no? Kasi ang 0.75 times 2, pag 0.75 times 2, that is 1.5. Times 6 ito. Di gawin natin times 3 pa. Okay, or baka malito pa. Sige, i-multiply na lang natin. 0.75 times 6. So we have 6 times 5. That is equal to 30. 6 times 7 is 42 plus 3. We have 45. Meron tayong 2 decimal places. So therefore, 2 decimal places. Nandito yung ating decimal point. So we have 4.50 or 4.5 na lang. Okay? Just copy x plus 3. So ngayon, solve for x. Pagsamahin natin yung x natin. Meron itong invisible na 1x, no? So, ilipat natin sa kabila yung 0.75x. At the same time, itong 3 ilipat natin sa kabila. So, therefore, magiging na siyang x
Minus, itong 0.75 lumipat sa kabilang side, magiging minus 0.75x equals itong 4.5, kopyahin lang natin. Itong 3 lumipat sa right side, magiging minus 3. So ito ay may invisible na 1. 1 minus 0.75x, that is equal to 0.25x. Okay? So equals 4.5 minus 3, that is equal to 1.5. So last step, divide both sides by 0.25. Divide both sides by 0.25. Therefore, the value of x is, mag-manual lang tayo dito. So dahil decimal yung denominator, kailangan gawin nating whole number pag nagdi-divide tayo. So move ng dalawa. So syempre yung numerator, move din ng dalawa. So therefore, same siya sa 150 divided by 25. Okay, madali na palang i-mental ito. Ilang 25 meron sa 150? So bilangin lang natin. 25, next sa 25, sumunod 50, 75, 100, 125, and then 150. So therefore, merong 6 na 25 sa 150. Therefore, ang value ng x natin, yun yung width ay 6. Hanapin natin sa dimensions ang may 6, that is letter C. 6 meters by 9 meters. Kasi yung length natin ay 3 more than the width. So ang width ay 6, ang length ay 9 meters. Okay, so that's it. So thank you for watching. So medyo mahirap ito kapag trial and error ang ginawa natin. Pero kung nag-trial and error kayo, isang try lang kasi gitna agad yung sagot, 6 meters by 9 meters. Magkaka-decimal din kasi. Kaya ang ginawa ko ng solution ay diretsong algebra na lang. Okay, so thank you for watching. I hope nakatulong ang video na ito para sa inyo at kung meron kayong math question, i-comment nyo lang or i-PM nyo sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.